Matinding traffic, problema sa kontraktualisasyon, at ang hindi pa rin makamit-kamit na kapayapaan sa Mindanao. Ilan po yan sa malalaking hamon na hinarap at patuloy pa rin sinosolusyonan ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang unang taon, ano-ano nga ba ang mga naging aksyon ng Pangulo sa mga problemang ito? Yan po ang tinutukan ni Lay Alves. Kung nangako noon ng change is coming ang Pangulo, sa lahat po ng mga pasahero ng MRT, humingi po kami ng dispensa. alam niyang malaking pagbabago ang kailangan sa operasyon ng MRT para maibsan ng matinding krisis sa traffic. Oh my God! Sa halos isang taon, 56 na beses natigil ang biyahe ng MRT ng mahigit 10 minuto. Ayun! Target ng pamunuan ng MRT, napalakasin ng supply ng kuryente ngayong Nobyembre para mas maraming bagon ang makabiyahe. We're projecting significantly mababawasan po yung pila during peak hours. So, but there are still projects na it will take about 2 years to complete. It's their responsibility to check if they're running properly, if they're suitable. Pero it's their responsibility to make sure that they are used on time. Kasi syempre, ang idea natin with good governance is that you're efficient. Alright! Sa mahigit 60 proyekto ng Build Infrastructure Plan ng Duterte Administration, 6 ay para sa mass transit systems. Pwede pa nating sabihin na unang taon, forgiving pa ang mga tao. Mga plano yan, mga pangako, nagsisimula pa lang pero sa susunod na taon, mas mataas na ang ekspektasyon. Kinikilala namin na mabigat ang hamon, ngunit tinatapatan namin yan ng mabigat din na kaukulang response. Sabik din para sa pagbabago ang mga nasa sektor ng paggawa. I stand against contractualization. It's not good for the Filipino. Inabot ng Marso bago napirmahan ng Department of Labor and Employment ang Department Order 174 na layong wakasan ang labor-only contracting na naging kalakaran sa ENDO. Tinawag itong hilaw ng labor groups dahil hindi naman daw tuluyang tinanggal lahat ng uri ng kontraktualisasyon. Noong Labor Day mismo, sa harap ng mga manggagawa, humingi ng dagdag panahon ng Pangulo para tuparin ang kanyang pangako. Maglalabas daw siya ng kaukulang executive order para susugan ang inilabas na Labor Department order. Nandun siya sa stage na naliligaw siya sa economic sector natin, na patuloy ang investment, patuloy ang pagbibigay ng trabaho at pagsuporta rin sa ating sa mga economic policies. Sabi nga niya nung Mayo 1 hindi naman natin maura-urada kaagad ito. Posible magkaroon tayo ng transition. Ayon sa datos ng DOLE, mahigit 48,000 manggagawa na regular mula Agosto hanggang Disyembre. Pero ngayong taon, halos 1,300 pa lang ang naregular. Kung masalimuot ang mga issue sa transportasyon at paggawa, pasikot-sikot din ang daan tungo sa kapayapaan. To our Muslim brothers, let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NPNDF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. Naunsyami ang ika-5 round ng peace talk sa NDF o National Democratic Front nang i-anunsyo ang pagkasagawa ng mga opensiba ng New People's Army matapos ideklara ang martial law sa Mindanao. Gayunpaman, di isinasantabi ang pagkakataong makabalik muli sa negotiating table. Matagal na nawala yung yung pag-uusap, confidence building. So nagsisimula uli yan. It's a big step from the previous administration. Pero ang natin, ang makikita rin nating setback, medyo natigil ngayon dahil nga dun sa martial law. We're just lucky that we have a president who's willing to deal with it boldly, creatively, willing even to spend the so-called political capital to move these things forward. Pipirmahan daw ng Pangulo ang batas para maitaguyod ang Bangsamoro government. Matapos bunuin ang Bangsamoro Transition Commission, pinag-uusapan na kung kailan ito ipipresenta sa Kongreso. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.